Magandang gabi Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw na po ng Biyernes, Hulyo 3, 2015. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon mga kaibigan, bilang ng mga lugar na nasa signal number 1, dumami pa ang Aurora at Quirino Province. Pinaghanda na rin ng pag-asa. Samantala, nagbabala pa rin ang Fibok sa naman sinasang mga aftershock sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dala naman sinatalang magnitude 6.1 na lindol kaninang hapon. Na-recover ng mga bangkay sa Ormoc City sa nangyaring paglubog ng bangka, halos 50 na. 5 mangingisda naman ay patuloy pa rin pinaghanap sa karagatang bahagi ng Negros. Whistleblower ng pork barrel scam na si Ben Horloy umami naman na may sarili rin siyang transaksyon sa pork barrel projects. Ang Supreme Court naman target na tapusin na ang lahat ng nakabinbin na kaso kaugnay pa rin sa 2013 election bago naman ang alalan sunod na taon. High-level delegation ng Pilipinas harap daw sa Arbitration Tribunal ng United Nations kaugnay sa reklamong laban naman sa China. Pagtitinda naman sa labas ng paralan sa Pangasinan ay ipinagbawal na, kasunod na rin ang pagkalaso na mahigit 100 mag-aaral. Sa Butuan City mga kaibigan, 3 pang mag-aaral naman ang nalason din sa kinaing candies. Balita naman sa ibayong dagat, mahigit 3,000 mga bahay at gusalig gumuho naman sa magnitude 6.4 na lindol na nangyari sa China. Sa ibang balita sa sports mga kaibigan, si Manny Pacquiao sumagot na rin sa naging pasaring nitong si Floyd Mayweather Jr. Naaawa na lamang daw si Pacman. Sa showbiz balita, Shalani Solidad at Congressman Romulo di pa rin daw ikinukonsidera ang pag-ampon kahit hirap pa rin makabuo daw ng kanilang baby. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na din tayo mga kaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines sa www.bomboradio.com. Inyo po ang anchorman si Bamil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Nadagdagan pa raw ang mga lugar na nasa ilalim ngayon ng signal number 1 dahil pa rin sa bagyong si Egay. Maki-update tayo sa latest mula naman kay Bombo Dennis Samito. Dumami pa mga lugar na nasa ilalim ng public storm signal number 1 dahil sa bagyong Egay na may international name na Limpa. At ayon sa Severe Weather Bulletin number 5 ng Pag-asa, kabilang sa nasa signal number 1 ang Northern Aurora, Quirino, Isabela, Cagayan, gayon din ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Inaasahan naman ang landfall o direktang pagtama ng sentro ng bagyo sa bahagi ng Batanes. Yan po ay sa araw ng Lunes. Kaya pinag-iingat ang mga naninirahan sa dulong Hilagang Luzon sa babugso-bugsong hangin, ulan at malalaking alon. Huling namata ng bagyong Egay sa layong 445 kilometro sa silangan ng Bel-Air sa lalawigan ng Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras o mas malakas kumpara kanina na nasa 65 kilometro bawat oras lamang. Sa ngayon ay may pagbugso na ito na halos 100 kilometro bawat oras at inaasahan na posible pang madagdagan ng puwersa ng naturang sama ng panahon. Kumikilos Bombo Elmar ang naturang sama ng panahon patungo sa Pakanluran, Hilagang Kanlurang direksyon sa bilisyan na 10 kilometro bawat oras. Nangangahulugan na mas mabagal naman ito kumpara sa 13 kilometers per hour na naitala kaninang tanghali. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST. Pag natin sa kanyang pagkilos, maaaring Monday na hapon sa landfall sa Batanes ang bagyong Egay. Well, mababang chance sa ngayon ang data natin ay mababang chance na maging typhoon dahil una-una shield pa rin siya. And pangalawa, malapit na siya sa lupa. So, asahan pa natin, malaking chance na manatili siya sa tropical storm category. Kaya itong mga kapanaulap napupunta sa Bicol region at Samar. Kaya nagbabala tayo ng mga moderate occasionally heavy rains na maaaring magdulot ng pagbaha at paggungan lupa. Yan ang tinig ni Alzar Aurelio ng Pag-asa Forecasting Center. Inaasahan naman Bombo Elmar na lalo pang lalakas ang naturang sama ng panahon sa susunod na 24 na oras. Kaya yung ating mga kababayan ay paghanda numano ang malalakas na hangin, partikular na ang nasa eastern seaboard ng ating bansa, at ang lahat ng mga sasakyang pandagat ay pinagbabawalan na sa mga lugar na nakataasa ang babala ng bagyo bilang isa. Bagamat ito ay mahinang hangin pa lamang ang aasahan dahil may kalayuan pa ang naturang sama ng panahon. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Samito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pas Radio,
Bombo! Bombo Dennis, pakikumusta pala anong mga forecast ng ibang mga foreign weather agencies kung pares din sa Pag-asa na talagang walang landfall, Bombo Dennis? Comparative... Landfall, yung sinasentro itong mata ng bagyong Egay, Bombo Dennis? That's right. Itong pagtaya ng kanina may binabanggit tayo na may prediction na rin ng iba't ibang weather agency. Ngayon, Bombo Elmar, ang natitira na lamang na nagsasabing hindi magla-landfall ay itong weather agency ng China. Halos lahat na ng ahensya na nagbabantay dito sa sama ng panahon ay nagsasabing magkakaroon po ng landfall. In fact, yung forecast ng US Joint Typhoon Warning Center na ginagamit ng US Navy, Bombo Elmar, ay dito sa may bahagi ng Isabela ang inaasahan nila na posibleng tamaan ng pinakang sentro ng bagyo bago tatawid. Kaya natin binabanggit, Bombo Elmar, yung landfall talaga sapagkat ito ay inaasahang tatawid sa kalupaan. Kung ito ay gigilid lamang ay maaaring hagip ang banggit ng Pag-asa, pero ngayon ay landfall na rin. Yung kanya lang sinasabi, taliwas doon sa mga unang pagtaya kaninang umaga na sinasabi daplis ang mangyayari. Ngayon po ay aasahan na po natin ang landfall. Nagbigay na sila ng araw, Bombo Elmar. Yan ay sa araw po ng Lunes. Kaya inasahan pa na madaragdagan pa rin yung mga lugar na isasalalim sa storm warning signal na Pag-asa sa mga susunod na oras, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Etong bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur ay inaasahan natin yan yung mga susunod na lugar na itataas sa signal number 1 sa mga susunod na oras. Bukas ay mas marami ng lugar na isasailalim sa public storm warning sapagkat yung patuloy na paglapit ng bagyo. Pero kung mapapansin natin, Bombo Elmar, bumagal siya from 13 kilometers per hour. Ito ngayon ay nasa 10 kilometers per hour. Ibig sabihin, mas mapaminsala po ang bagyo kapag ito'y mas mabagal at matagal makakaalis sa kalupaang kanyang daraanan. Alright, maraming salamat si Bombo Dennis Samito. Madako tayo sa lalawigan ng Leyte, mga kaibigan. Nadagdagan pa ang bilang naman ng mga patay sa nangyaring paglubog ditong isang pambot doon po naman sa may bahagi ng Ormoc City. Nasa linya si Bombo Butch Manog ng Bombo Radio Tacloban sa Pinaka-Leyte. Sa Bombo Butch. Umaot na dapat na bukti ang tina ng nagmatay sa pagkalunod ng MV Kim Nirvana Bay sa Ormoc City. Kung magbabasihan ng mga nakasulat sa manifesto sa sisa ay sanda ng sopot sa ama kasana ang kung sa ama. Bombo Butch, paki-adjust muna dyan bago kita balikan dyan sa Leyte. Samantala, tiniyak naman ng Disaster Management Chief ng siyudad ng Ormoc na manoy tuloy-tuloy naman ang kanilang ginagawang pagtulong, lalo na doon naman sa pamilya ng mga nasawi kung saan umakyat na sa 47 ang namatay. Sinabi sa Bombo Radio ni Seriaco Tulibaw ay nagtulong-tulong din naman ang iba't ibang mga ahensya, lalo po naman dyan sa lugar ng Ormoc. Narito pa ang kanyang dagdag na pahayag ang chairman ng Disaster Management Council ng Ormoc. So far, sir, we have extended financial assistance, especially to the survivors at saka yung na-admitted sa hospital. Dito rin yung mga survivors na hindi pa nakauwi, we have them taken care of by our city social welfare and also from the city health office personnel from the doctors. And yung admit sa hospital, tinutulungan din natin, binigyan. We also have made appeal from Chuchi Foundation, the Buddhist Foundation. Binigyan nila ng 2,000 pesos lahat ng mga survivors at saka yung victims, and nandito naman yung mga from the regional office, CSWD. They would be assisting us, especially pagta-transport ng mga dead bodies, mga patay pauwi sa Tudela, Cebu. Maybe tomorrow if the sea conditions na mamaganda ng dagat dito. And also we also assisted them sa psychosocial processing sa mga survivors at saka yung sa mga relatives of the victims. Ganun po, sir. Hindi ba nagproblema kayo dyan sa mga taol, sir? Kasi napakarami nito, mahigit 40 po. Ha? Oo. So, inati-ati lang mga iba-ibang mga sir, mga funeral parlors. At saka meron namang maraming tumutulong dito na mga from other LGUs like Cebu. The Cebu province was here. And also the Cebu Rescue Team, the Navy team from Cebu, the frogmen, nandito rin sila nag-ooperate. At saka from the region 8, from Tacloban, nandito rin sila.
assist sa amin. Sir, yung kumpanya na yan, itong MB Nirvana, ano bang tulong binibigay nila dyan so far po? Hindi pa natin maano sir kasi it's parang ano lang ba, mga single proprietorship lang. Although the boat captain and the owner is now under the custody of the Coast Guard dito sa Ormoc. Ang tinig pa rin ni Sir Yaco Tulibaw, ang Chief ng Disaster Management Council ng siyudad ng Ormoc. Samantala naman sa ibang balita mga kaibigan, 7 pang mangingisda ang missing naman sa karagatang sakop ng Negros at may follow-up report dito ang Bombo Radio Cebu. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang 7 mangingisda na namising kagabi pa lang nang nasa kalagitnaan ng paglalawig sa pagitan ng isla ng Iloilo at bayan ng Madrideo sa isla ng Bantayan, lalawigan ng Cebu. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio Cebu kay Municipal Disaster Risk Reduction Officer Dorothea Dorimon, nangisda umano sa Masbate ang 7 mangingisda kahapon ng alas 10 ng umaga at patungo na sana ito sa isla ng Negros. Nagpadala umano ng mensahe ang isa sa mga ito sa kanilang kamag-anak na nasa bayan ng Madrideo na alanganin sila sa gitna ng dagat dahil sa sungit ng panahon. Alam na umano ng mga ito na may bagyo, ngunit pinilit pa rin daw ng mga ito na lumayag. Sa ngayon, sinabi ng opisyal na hindi sila nakapagsagawa ng rescue operation dahil wala silang sasakyang pandagat na makasuong sa malalaking alon at hindi rin nila batid kung saang bahagi ng Visayan Sea napadpad ang mga ito. Bagamat patuloy naman ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng bayan sa ginawa nitong monitoring sa 3 bayan ng isla ng Bantayan. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Chendina Silya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita naman mga kaibigan, nag-face off kanina ang whistleblower ng pork barrel scam na si Ben Horloy at itong sa Janet Lim Napoles. Sinasabing inamin daw nitong si Ben Hor na may sarili rin siyang transaksyon sa pork barrel transaksyon at may detalye pa si Bombo Jundeska. Inamin ng whistleblower na si Ben Horloy na may sarili siyang transaksyon kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel na hindi alam ng kanyang boss noon na si Janet Lim Napoles. Kasabay ng bail hearing sa kaso ni Napoles sa Sandigan Bayan, inamin ni Loy sa cross-examination ng abogado ng depensa na si Attorney Dennis Buenaventura na kumita ito ng 150,000 pesos mula sa transaksyon kay Pauline Labayen, ang Deputy Chief of Staff ni Senador Jinggoy Estrada. Paliwanag ni Loy, ang transaksyon ay may kinalaman sa 35 million pesos na project noong 2012 kung saan pinangakuan daw siya ni Labayen na kumita ng 2% o katumbas ng nasa 700,000 pesos. Inamin ni Loy na gusto niyang kumita kaya't kinagat niya ang alok ni Labayen, ngunit bahagi lamang ang nakuha nito. Ang boss ni Labayen na si Senador Estrada ay nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center sa Campo Crame dahil sa pagkakasangkot sa multi-billion peso pork barrel scam. Yan ang ulat, si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ang Supreme Court target na tapusin na raw ang lahat naman nakabimbing na kaso may kaugnayan sa 2013 elections. May detalye si Bombo Gerald Ulip. Target ngayon ng Korte Suprema na resolbahin ang lahat ng nakabinbin na kaso kaugnay ng 2013 elections bago ang halalan sa 2016. Ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, plano ngayon ng Supreme Court na tapusin ang mga kaso bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa buwan ng Oktubre. Nagdesisyon umano ang ahensya na unahin at tapusin ang lahat ng kaso ng halalan noong 2013. Bahagi raw ito ng kanilang two-pronged approach bilang paghahanda sa 2016 presidential elections. Maliban dito ay balak din nilang tutukan ang pagtatag ng training programs para sa mga judges na magmamando sa election courts. Nabatid na noong Hunyo ay siniguro ni Sereno sa publiko na nakahanda na ang High Tribunal na tutukan ang lahat ng poll protest na idudulog sa SC. Hinimok naman ni Sereno ang mga Pilipino na maging aware sa mga pagsubok kaugnay sa halalan dahil hindi umano biro ang maglunsad ng national elections sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nalalapit na ang pagdinig ng United Nations sa reklamo naman ng Pilipinas laban sa China at sinasabing high delegation daw ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Arbitration Tribunal. May detalye si Bombo Raymond Tinasa. Inatasan ngayon ni Pangulo Aquino ang tinatawag na high-level Philippine delegation na tiyaking maipresenta ang kaso laban sa China sa Arbitration Tribunal sa The Hague, Netherlands.
sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abby Volpe na sa mga delegasyon na kailangan makita na seryoso ang Pilipinas sa nangyahaing kaso hinggil sa West Philippine Sea. Ayon kay Volpe, kabilang sa delegasyon ang Sojen, si Senator Mindrilon, Speaker Stanley Belmonte, Associate Justice Policarpio, Associate Justice Francis Mardeleza, Executive Secretary Paquito Ochoa, na ngayon ay nasa delegasyon na ang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs, Secretary of Justice at Secretary Manny Bautista, ang siyang Executive Director ng Security Council ng pamahalaan. Ayon kay Volpe, hindi pa naman ganito ng komisyon ang talakayin, kundi ang komisyon ng pagbibilang sa kaso. Umasa naman ang komisyon na kahit jurisdiction issue pa naman, makapunto sa rito ang Pilipinas. Sinasaan sa sabi ng Linggo Mong ay hangarap high-level delegation para i-presenta na mismo ang ating komisyon laban sa China. Mula sa Malacanang, Bombo, Rayon, Tinataragura, para sa pambansa ng Pilipinas na Radyo Bombo. Samantala, madako tayo mga kaibigan sa lalawigan ng Pangasinan. Makiupdate tayo doon po naman sa pagkalason ng mahigit 100 mga estudyante dulot po naman ng pagkain ng candy. At nasa linya ang Bombo Radyo Dagupan. Planong ipagbawal na ng Galaw Integrated School sa lungsod ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan ang pagtitinda sa labas ng kanilang paaralan upang maiwasang maulit ang pagkalason ng mahigit 100 nilang mag-aaral kahapon ng umaga dahil sa nabiling expired na chewing gum. Ayon kay Principal 2 Agosto Cayabyab, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinaukulan para sa ipapatupad na hakbang. Layo nito na hindi na maulit ang pangyayari kahapon kung saan maraming estudyante nila ang napahamak dahil sa kapabayaan ng mga tenderang umangkat sa naturang produkto. Ikinagulat nila ang pangyayari kahapon matapos na sunod-sunod ang pagkahilo at pagsusuka ng kanilang mga estudyante sa kasagsagan ng kanilang flag raising ceremony. Bagamat mahigit 100 mag-aaral naman ang naospital, hindi sila nagpatupad ng suspension ng klase sa paaralan. Sa ngayon ay bumubuti na rin ang kalagayan ng mga biktima kung saan ang iba sa mga ito ay nakalabas na ng pagamutan. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Sara Cayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Issue pa rin ang pagkalason ng mga mag-aaral. Doon naman sa Baybutuan mga kaibigan, mahigit 30 mga estudyante rin o mga elementary pupils ang nalason din sa kinain ng candies. At may detalye pa ang Bombo Radio Butuan. Nasa ligtas ng kalagayan ang hindi bababa sa 30 mga grade 4 pupils ng Doongan Elementary School sa Barangay Doongan itong lungsod ng Butuan na dinala sa Agusan del Norte Provincial Hospital matapos malason sa kinaing toffee candies na baon ng isa sa mga biktima kaninang umaga. Ayon kay Doongan Barangay Captain Gilbert Enriquez, dali nilang dinala sa ospital ang mga bata na nakaranas na pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng ulo at tiyan kung kaya't ang mga malalaang kondisyon ay ipina-admit na habang outpatient lamang iba sa kanila. Base sa nakuha ang impormasyon ni Captain Enriquez, mula sa Saudi Arabia ang candy na ipinadala ng kuya sa nagdala nitong mag-aaral. Sa ginawang pagsusuri na pag-alamang nito pang Disyembre ng taong 2014 ang expiry date ng nasabing mga candy. Lumipas pa ang mahigit 1 oras bago isa-isang nakaranas ng simptomas ng food poisoning ang mga biktima. Nagkagulo din sa nasabing paaralan nang natataranta na ang mga magulang na sumundo sa kanilang mga anak. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lily Bastro Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, mga kaibigan, 21 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Nagbabala ngayon ang Feebox ukol naman sa inasampang mga aftershock sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dila naman sa natalang magnitude 6.1 na lindol kaninang hapon. Ayon kay Feebox Director Renato Sulibon, kahit nasa dagat ang epicenter ng lindol ay kaya pa rin ito makalikha ng malalakas na aftershocks na maaring tumagal daw ng ilang linggo. Nabatid na may lalim lamang ang sentro ng lindol sa 30 kilometers at tectonic ang origin. Kabilang sa mga naramdamang lakas ng pagyanig, ang mga sumusunod intensity 5 sa Surigao City, yun din sa General Luna at
Bucas Grande, Surigao del Norte, sa Talacogon, Agusan del Sur, sa may bahagi naman ng Surigao del Sur. Intensity 4 naman sa Dinagat Island kasama ang Butuan City. Intensity 3 naman sa Tandag, Surigao del Sur, sa Balangiga at Giwan, Eastern Samar, ginarin sa may bahagi ng Southern Leyte, Tacloban Leyte o City, Palo at ginarin sa Lapu-Lapu City at iba pang lugar at habang mas mahihina na sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Itinanggi naman ni PHIVOLCS Director Renato Solidom na may mga underground movement silang namomonitor na indikasyon na magkakaroon ng malakas na lindol na mangyayari naman sa Pilipinas sa pagitan ng July 27 at July 29. Sinabi ngayon ni Solidom, araw-araw naman silang nagmomonitor sa mga pagyanig sa buong bansa, ngunit wala umanong katotohanan na inasa nilang may malakas na lindol ngayong buwan ng Hulyo. Kahit sa modernong panahon na niya ay walang sino man ang may kakayanan sa buong mundo na malaman kung kailan mangyayari ang isang malakas na lindol. Ang 6.1 magnitude na lindol na yumanig sa karagatan ng Mindanao ay nasa Philippine Trench na hindi naman dapat ikabahala daw dahil sa malayo naman ito sa kalupaan. Pinuna pa rin ni Senador Bongbong Marcos ang malabong pangako daw ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front kung saan dahilan daw ito kung bakit naghahamon ngayon o naman harap ngayon sa problema ang Bangsamoro Basic Law lalo na sa Kongreso at posibleng sa Korte Suprema. Binatikos ng mambabatas ang Pangulong Aquino sa kanyang arrogation of powers daw lalo na sa kanyang mga pulisya at aksyon daw sa rehiyon na Mindanao. Samantala naman mga kaibigan, sa ibang balita, akyat muna tayo ng Baguio City dahil sa merong isang binata daw ang patay matapos na matabunan ng lupa at nasa linya Bombo Radyo Baguio. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ng isang binata matapos mahukay 3 oras matapos matabunan sa ginagawang riprap sa Western Buyagan, La Trinidad, Benguet kaninang alas 11:30 ng umaga. Kinilala ito ng mga kasamahan niya na si Drilon Pukay na taga-Atok, Benguet. Samantala, nagpapagaling naman ang isa pa na si Godfrey Leon, 26 anyos at taga-Kapangan, Benguet na nilagyan ng surgical collar kung saan una itong nahukay at nadala sa pagamutan. Sa lakuang impormasyon ng Bombo Radyo Baguio, kasalukuyang naghuhukay sina Leon at Pukay para sa ginagawa nilang kabitis sa baba ng isang bahay kasama ang 3 pa nilang katrabaho nang biglang gumuho ang lupa sa taas ng dalawa. Agad namang nahukay ng mga kasamahan nila si Leon na agad itinakbo sa pagamutan habang nahirapan sila kay Pukay dahil mas malalim ang nakatabunan nito. Pagkatapos ng halos higit 3 oras na dahan-dahan na paghuhukay sa katawan ni Pukay ay agad itong itinakbo sa pagamutan, ngunit hindi na umabot pa ng buhay. Napagalaman na masikip ang lugar na nakatabunan ng mga biktima habang gumuho ang lupa sa itaas ng kanilang ginagawang riprap, kaya't gumawa pa ang mga pulis ng paraan para maagapan at hindi lalala ang sitwasyon. Yan ang balita mula dito sa empilan ng Bombo Radyo Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lukson para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! DILG Secretary emotional naman kung pa rin sa Ormoc tragedy habang namimigay ng mga patrol cars sa bagay ng Misamis Oriental. May detalye ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Emosyonal na humarap sa municipal mayors at mga opisyal ng PNP-10 si DILG Secretary Marujas habang inaalala ang malagim na sinapit ng mahigit 100 pasahero sa tumaob na motorbangka sa karagatang sakop ng Ormoc City. Ito'y habang pinangunahan ni Rujas ang pamimigay ng 22 brand new police patrol jeep sa 23 mga bayang sakop ng Misamis Oriental kung saan isinagawa ang turning over sa Camp Vicente Alagar na nagsilbiring headquarters ng PNP-10 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sinabi ni Rujas na ang buhay ng mga pulis at local government officials ay kahintulad sa naging biyahe ng mga biktima na nakasakay sa MV Kim Nirvana B kung saan hindi alam kung sila ay makakauwi pa na buhay. Ayon kay Rujas na isang malungkot ito na yugto ng buhay ng mga alagad ng batas, kaya habang mayroong pagkakataon ay dapat maibigay ang mga kinakailangan nila kaugnay sa kanilang mga trabaho. Ito ang dahilan na sinikap ng DILG na lahat ng mga local government unit ng 17 rehiyon ng bansa ay mabigyan ng mga bagong police patrol jeeps. Maliban sa Misamis Oriental, nakatakdang bibigyan rin ng mga bagong police vehicle ang Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin bukas. Tanging tagubilin lamang ni Rujas sa lahat ng municipal mayor at police officials na gamiting mabuti ang pinagkaloob sa kanilang mga kagamitan ng pamahalaan dahil katas umano ito ng isinulong na tuwid na daan ng Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Bombo Junel Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ilang paaralan nagsuspindi rin ng klase dyan sa Mailaga na Isabela matapos na nangyaring bagyang panglindol. Kanina naman yan. May detalye ang Bombo Radyo Kawayan.
Nagsuspindi ng klase ang St. Ferdinand College matapos ang naranasang pagyanig kaninang alas 9 ng umaga sa lungsod ng Ilagan. Naranasan ng Intensity 3 na pagyanig sa ilang bahagi ng Ilagan City, kaya't ang ilan sa mga paaralan at tanggapan ay gumawa ng kaukulang hakbang. Naglabasan ng mga estudyante at kawani mula sa kanilang opisina at paaralan upang makaiwas sa pinsalang dulot ng lindol. Ang nasabing paaralan ay nagdeklara na walang pasok sa elementarya at sekundarya kaninang umaga habang bumalik ang klase ngayong hapon sa kolehiyo. Naitala ang sentro ng lindol sa Barangay Pasa at tectonic ang pinagmulan ng lindol. Pangunahing naramdaman ang pagyanig sa eastern part ng lungsod ng Ilagan, ngunit hanggang ngayon ay wala pang naitalang anumang pinsala. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Estrella Istolas nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa rin ang mga kaibigan, Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. OFW. Nilagda na bilang ganap na batas ni California Governor Jerry Brown ang pagdeklara sa October 25 bilang Larry Itliong Day ang Filipino-American na kinilalang labor hero. Ang October 25 holiday ay tinawag mismo sa birthday ni Itliong. Si Itliong na tubong Pangasinan ay tumulak ng Amerika sa edad lamang na 15 anyos para magtrabaho sa sakahan. Ngunit kalaunan, pinangunahan ni Itliong ay iba pang mga Filipino workers para ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa noong dekada sa 60. Pamilyang Pinay naman, OFW na nasa death row sa United Arab Emirates, nakatanggap na rin ng tulong pinansyal at may detailed follow-up report ang Bombo Radyo Jensen. Nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ang pamilya ng Pinay OFW na nasa death row sa United Arab Emirates kun UAE. Sa panayam ng Bombo Radyo Jensen, inihayag ni Regina Dalquiz, ina ng Pinay OFW na si Jennifer Dalquiz na taga-barangay Labangal nitong lungsod ng General Santos, ni nag-abot ng 15,000 pesos cash na tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa kanila. Gagamitin ito ang salapi sa pagkakaroon ng sari-sari store para may pagkakitaan at pagkukunan ng kanilang mga pangangailangan. Nabatid na nasa pangangalaga ng ina ni Jennifer ang isa sa kanyang anak. Sinabi ni Mrs. Dalquiz, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na mailigtas ang buhay ni Jennifer mula sa bitay. Anya, nagbigay na ng abogado ang gobyerno ng bansa upang maasikaso ang kaso ng anak. Matatandaang noong Disyembre 12, taong 2014 nang hinatulang mabitay si Jennifer matapos napatay sa saksak ang amo na Arabo ng tangka siyang gasain nito. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo General Santos. Bombo May Pardilio de Claro nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 30 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Nagpositibo raw sa tinatawag na plasticizer ang sample ng bigas na pinaghinilaang synthetic o plastic o kaya naman fake rice mula sa lungsod ng Davao na ipinadala sa Food Development Center sa Metro Manila. Sinilabas ngayong araw lamang ng analysis at kinumpirmang gawa daw sa gawgaw at plasticizer ang nasabing bigas na nabili ng pamilyang Saldo na taga Santo Niño, Tugbok sa Davao City. Diyan po naman sa Mintal Public Market. Sa impormasyong nakuha ng Bombo Radyo Davao, ang nasabing bigas ay may marka daw na V160 banay-banay na nagkakalaga ang bawat sako na mahigit 2,000. Ayon sa analysis, madaling maputol at pigain ang nasabing bigas at naging pulbos. Halos sa magkasing laki din ang mga butil nito. Plano pang ipadala sa bansang Singapore ang nasabing sample upang malaman pang iba pang mga kemikal na ginagamit naman sa pagbuo sa nasabing peking bigas. Si Secretary Francis Pangilinan, ang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, ay nag-atas na rin sa lokal na mga opisyal at pulisya doon po naman sa Davao City para sa tamang pagkilos kung tungkol naman sa paghahanap sa mga fake o na-discovery naman na fake na bigas sa nasabing lugar. Ang Armed Forces nagpadala pa ng dagdag naman ng mga divers doon po naman sa Ormoc City dahil sa mahigit pa 10 ang missing naman sa nangyaring paglubog ng bangka doon at may detalye si Bomba Nali Soberano. Idiniploy na ng 8th Infantry Division ang lahat ng kanilang mga underwater rescue
para tumulong sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa lumubog na MV Nirvana kahapon sa Ormoc. Ayon kay 8th Infantry Division Deputy Public Affairs Officer Captain Andrew Linaw na kanila nang minaximize ang lahat ng kanilang mga diving teams para tumulong sa mga tropa ng 802nd Brigade na siyang pinatulong ngayon sa LGU ng Ormoc, Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Sinabi ni Linaw na ang underwater rescue team ay binubuo ng 11-man team na nanggagaling pa sa 19th Infantry Battalion, 78th ID at 8th ID Training School. Pahayag ni Linaw, madaling araw pa kahapon na kanilang madaling araw ay nagtungo na sa Ormoc ang mga divers. Ayon naman kay Philippine Navy Public Affairs Officer Chief Lieutenant Commander Lou Blincuna, nagpadala sila ng mga barko at heavy boats sa may bahagi ng Ormoc na nanggaling pa sa Central Command at magpapadala sila ng isa pang barko na magmumula sa Bicol at ito ay ang kanilang patrol gun booth. Pahayag ni Blincuna na nakarecover din ang mga divers ng Philippine Navy ng isang kadaver ng batang babae kanina. Pinatitiyak naman ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. na huwag tigilan na isinagawang search and rescue retrieval operation sa lugar hanggat hindi mission accomplished. Malinaw na ipinag-utos ang general sa mga sundalo na gawin lahat ang kanilang makakaya para tumulong sa ongoing retrieval operation. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. May dagdag pa nga latest na impormasyon ugnay pa rin sa turang trahedya ang Bombo Radio Tacloban. Nasa linya si Bombo Butch. So, kamusta dyan, Bombo Butch Manog? Yes, Bombo, umabot na nga sa 47 ang bilang ng mga namatay sa pagkalunod ng MV Kim Nirvana Bay sa Ormoc City. Kung pagbabasihan ang mga nakasulat sa manifesto sa bilang na 189 kasama na ang mga crew ng barko kung saan umabot na sa 141 na survivors. Ibig sabihin, isa na lang ngayon ang missing. Ngayong araw ay maghapon na isinagawa ang search and retrieval operation kung saan sinuyod na ng mga divers ang kailaliman ng dagat kung saan lumubog ang barko dahilan ng pagka-recover ng ilang pang bangkay na karamihan ay mga bata, babae at mga matatanda. Samantala ngayong hapon din dumating si Transportation and Communication Secretary John Abaya upang personal na makita ang sinasagawang search and retrieval operation. Kaugnay nito nababahala ngayon ang Philippine Coast Guard sa posibleng oil spill kasunod na rin ang paglubog ng nasabing motorbangka. Ayon sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Tacloban, naghahanda na ngayon ang response team na tutugon naman kung sakasakali magkaroon nga ng pagtagas ng langis sa dagat. Yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Tacloban para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Butch Manog para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Mahigit sa 3,000 mga bike gusali ang gumuho naman sa nangyaring malakas na lindol sa isang lugar sa China. Samantala, malaking rally naman magaganap naman sa bansang Greece. Kugnay pa rin ang issue sa matanding krisis na kanilang dinaraanan. Yan, iba pang balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan. Malawakang rally ang ikinakasa ng gobyerno at oposisyon sa Greece bago ang krusyal na referendum sa araw ng Linggo. Pagbobotohan ng Greece kung tanggapin o ibabasura ang bailout proposal ng European Union at International Monetary Fund o IMF. Ang rally na suportado ng gobyerno ay para sa no vote kung saan dadalo mismo si Prime Minister Alexis Tsipras. Ito sa kabila ng sinabi ni Tsipras sa EU na tinatanggap nito ang kondisyon ng bailout. Tatapatan naman ito ng pagkilos din ng oposisyon na nais naman tanggapin ang bailout proposal. Sakaling ibasura ng Greece, magiging susi ito para matanggal ang bansa sa Eurozone. Ayon sa Eurozone, mali ang desisyon ng Prime Minister na hindi tanggapin ang kondisyon sa bailout. Sinabi ni European Parliament President Martin Schulz na wala na silang tiwala sa gobyerno ng Greece. Papagubaguan niya ng desisyon si Prime Minister Tsipras sa kabila ng krisis ngayon sa bansa. Nasa default na ang Greece matapos hindi makabayad ng utang sa International Monetary Fund habang nawalan na rin ng access sa dagdag na pondo matapos mag-expire ang bailout ng European Union.
Sa kabilang dako, umakyat na sa 6 ang patay sa magnitude 6.4 na lindol na yumanig sa Xinjiang region ng China. Ayon sa Bureau of Civil Affairs ng Xinjiang, nagdulot ng matinding panik ang pagyanig. Naitala ang sentro ng lindol sa Pishan County at may lalim na 10 kilometro. Umaabot sa 3,000 kabahayan at mga gusali ang gumuho dahil sa naturang pagyanig. Pero ayon sa mga opisyal, hindi nila inaasahan ang mataas na bilang ng casualties. Nabatid na ang Xinjiang region ay tahanan ng ethnic minority na Uyghur Muslims. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Ayon ang patulan ni Manny Pacquiao, itong patuloy pa rin pangungot niya sa kanya, itong si Floyd Mayweather Jr. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Kevin Fuentes. Awa na lamang ang nararamdaman ni dating 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa naging pasaring muli sa kanya ni undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Pacquiao, kailangang intindihin na lamang si Floyd dahil sa family background nito. Aniya, hindi masisisi ang ginawang aksyon ng Amerikanong boksingero dahil lumaki umano ito sa pamilya ng ex-convicts. Dagdag pa ni Pacquiao na isa ring ex-convict si Mayweather dahil sa kinikilos at ginawa nito sa kanyang dating asawa. Nabati na nag-post ng video sa Instagram si Floyd at pinagsasampalang isang punching dummy na kunwari ay si Pacquiao, kung saan sinasabi umano ng Pinoy ring icon na hindi siya nanalo at nakipaglaban ng patas. Pinunari ni Mayweather sa video ang right shoulder injury ng Pinoy boxer. Samantala, sa kabila ng inasal ng pound for pound king, nirerespeto pa rin ito ni Congressman Pacquiao bilang isang nilikha ng Diyos. Pinagdarasal na lang din ni Pacman na hawakan ng Panginoon ng kanyang puso upang malaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at buhay. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, muling naglabas ng statement itong si American boxer Floyd Mayweather Jr. na hindi na siya interesado na magkaroon pa ng rematch kay Manny Pacquiao sa susunod na taon. Ang naturang payag nitong si Mayweather ay sa gitna na rin ng ginawang paghahain ng kaso ni Bob Arum, ang promoter ni Manny Pacquiao, laban naman sa manager nitong si Mayweather na si Al Haymon. Si Amoy Haymon ay umalma naman sa nangyaring pagkasampa $100 million na kaso naman isinampa ni Bob Arum. Naniniwala naman ang mga organizers na nakatulong sa unti-unting pagiging popular sa bansa ang triathlon matapos na maging back-to-back champion ang Pilipinas sa naganap kamakailan na Southeast Asian Games sa Singapore. Ang triathlon ay kinapapaluban daw ng swimming, biking at running. Dahil dito, mas matinding event ang gaganapin sa bansa na maganap naman sa 3 lokasyon. Ito ay mula sa Hulyo 30 hanggang Agosto 2 na gagawin naman sa Lapu-Lapu, Cebu. Ito ay binubuo ng 1.10 kilometers sa swimming, 90 kilometers sa biking at 21 kilometers sa running. Ang 2015 Cobra Ironman 70.3 Philippines ay muli na namang hahamon sa mga top athletes sa bansa at iba pang mga international athletes. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Shalani Solidad at Congressman Romulo di pa raw kinokonsidera ang pag-aampon kahit hirap nang makabuo ng baby. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Buo pa rin ang pag-asa ni dating Valenzuela Councilor at TV host na si Shalani Solidad at asawang si Pasig Congressman Roman Romulo na makakabuo sila ng baby sa natural pa ring paraan kahit naiinip na. Ayon kay Shalani, hangad nilang makapunta na sa susunod na taon sa fiesta sa Obando, Bulacan para sa Filipino Fertility Dance Ritual doon matapos mabigo nitong buwan ng Mayo dahil may mga naunang commitments. At kahit may edad na kung saan 35 years old na siya, habang 48 naman ang kongresista, hindi pa raw nila napag-uusapan ang posibilidad ng pag-aampon. Taong 2012 nang ikinasal ang dalawa at handa raw silang subukan ang lahat ng mga paraan para makabuo na ng mga chikiting, partikular ng kambal. Samantala, tulad ng inaasahan, lusot ang American rapper na si Puff o P. Diddy sa mabigat na kasong felony kaugnay sa naging girian nila ng football coach ng isang universidad sa Los Angeles noong nakaraang buwan. Ito ay base sa desisyon ng Los Angeles District Attorney's Office pero ipinasa sa City Attorney's Office ang sitwasyon ng 45-year-old rapper kung saan naman siya maaaring sampahan na lamang ng kasong misdemeanor.
Ayon sa kinatawan ni PDD o Sean John Combs, sa tunay na buhay, walang basehan ng assault charges laban sa rapper, lalo't dinepensahan lang nito ang anak na umano'y pinahiya ng coach sa harap ng ibang football members. Kung maalala, si PDD na ex-boyfriend ng superstar na si Jennifer Lopez at nasa likod ng hit songs na Mo Money, Mo Problems, Shake Ya Tail Feather, I Need a Girl at iba pa, ang may-ari ng mansyon na binili ni Manny Pacquiao sa California. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News, and Foreign Exchange Rate Update. Ipinagbalaki ngayon ng Department of Finance na hindi maapektuhan ang Pilipinas sa nangyaring pinansyal na krisis sa bansang Greece. Ayon kay Finance Secretary Cesar Purisima, malakas kasi ang fiscal position ng Pilipinas tulad ng tinatawag na macroeconomic fundamentals. Liban dito, minimal lamang daw ang palitan ng komersyo o trade sa bansang Greece na nasa 0.1% lamang ang total exports at nasa 0.02% naman ang total imports nung nakarang taon. Pagdating naman sa remittance o pinapadalang mga pera ng mga OFWs, nasa 1.38% lamang ang kabuuan. Tinataya na nasa mahigit 5,000 mga Pinoy sa bansang Greece, habang nasa 40,000 namang mga Pinoy seafarers ang mga nasa barko na pawang pag-aari ng mga Griego o mga Greek-owned managed ships. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, ang palitan po ay patuloy pa rin ang pananamlay ng halaga ng piso kontra dolyar. Isang dolyar po ay katumbas yan ng 45 pesos and 16 centavos, habang yung isang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 5 pesos and 82 centavos, habang ang Singaporean dollar ay katumbas ng 33 pesos point 50 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang ating mga kaibigan po dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang naging kabuuan nating mga pagbabalita. Araw na po ng Biyernes, Hulyo at 3 na po, balikan ko lamang ating mga headlines. Sa ating ulat panahon, bilang ng mga lugar na nasa signal number 1, dumami pa yung Aurora at Quirino Province. Pinaghahanda po ngayon ang pag-asa. Nanggabala naman ang Phoebox ay nasang aftershock sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao dahil naman sa nangyaring magnitude 6.1 na lindol na nangyari kaninang hapon. Na-recover naman ng mga bangkay sa Ormoc City sa nangyaring paglubog ng bangka, halos 50 na. Meron naman 7 mangingisda na missing pa rin sa karagatang sakop naman ng Negros. Nakumpirma na nagawa sa Gawgaw at tinatawag na plasticizer ang pekeng bigas na nabili naman sa Davao City. Ang Supreme Court target na tapusin na rin ang lahat ng mga nakabimbing na kaso kaugnay sa 2013 elections bago naman ang halalan sa 2016. High-level delegation daw ng Pilipinas ipapadala sa Arbitration Tribunal ng United Nations kaugnay sa reklamo laban sa China na magaganap naman ang pagdinig sa susunod na linggo. Pagtitinda naman sa labas ng paralan sa Pangasinan ay pinagbawal kasunod ng pagkalason ng 100 mahigit na mag-aral dulot pa rin ng candy. Doon naman sa Butuan City at 10 pang mga estudyante ang nalason din sa kinain ng candies. Balita naman sa ibayong dagat, mahigit 3,000 mga bahay at gusali gumuho naman sa magnitude 6.4 na lindol na nangyari naman sa China. Sa sports, balita naman si Manny Pacquiao sumagot na rin sa nangyaring pangungutya ni Floyd Mayweather Jr. Naawa na lamang daw si Pacman dito po naman sa tinaguriang pound for pound king. Sa showbiz balita, Shalani Solidad at Pasig Congressman Romulo di pa rin kinokonsidera ang pag-aampon kahit hindi hirap daw makabuo ng baby, pero pagsayaw sa Obando, Bulacan gagawin pa rin daw sa susunod na taon. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, mga may matagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ng umaga, at Bombo Network News Noontime Edition, alas 12 po ng katanghalian, Bombo Network News, alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, ay napapanood na rin na marang visuals sa pamamagitan ng ating official website and www.bomboradio.com. Maaari rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News, kaya naman i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!